Mr. Cruz, ano pong reaction niyo dyan? Well, una po, nagpapasalamat po kami dun sa Municipality of Calauan. Alam niyo po, kakaunti lang talagang bayan ho ang tumutulong sa mga projects ng NHA. In fact, karamihan po ng bayan na aming napupuntahan lang. Kaya yung iba ho, nagko-complain, bakit masyadong malayo sa Metro Manila? Ang totoo po niyan, hindi po lahat kasi ng bayan pumapayag dun sa project na mag-relocate tayo. Ano po. But maswerte po kami sa Calauan, pumayag sila. No? Totoo po, may mga, kumisan may kakulangan po sa mga projects natin. No? At tuloy-tuloy naman po natin pinupunan yan. Yung pong moratorium na initially Mayor, actually, in-observe naman po namin yan. Kaya lang may pagkakataon na nakikiusap kami sa kanila kasi po may mga kailangan tayong relocate lalong-lalo na po yung mga nasa waterways. So, napagbibigyan naman ho tayo paminsan-minsan. At ito po yung kasama po namin dito yung ABS as foundation dahil po si Regina Lopez din po ang head ng Pasig River. Ito po yung kiniklear namin ng mga estero sa Pasig po. So, nakikiusap po kami. Good. Pero kunyari may issue na rin-raise ang LGU for, let's say, a development which has not been achieved. Ang tanong ko, how come it has not been achieved on time in accordance with the development plan and the timetable? Yun pong marami pong factor. Yung una po yung sa tubig, medyo natagalan po kami dahil ang original plan was to put up shallow wells. Naglagay naman po kami ng shallow well dun sa relocation site natin. That was in the original plan po. Natupad po yun. Ang problema po, yung pag-migrate po sa level 2 o level 3 ng water system po, no? Para po makapag-upgrade tayo, kailangan po namin ng tulong ng water utilities. Mukhang hindi pa ho yata tapos yung mga proyekto ng water utilities kaya hindi pa kami makapag-upgrade from shallow wells dun sa level 3, no? Yun yung mga nagiging problema namin. Tapos po yung sa ilaw po, unti-unti namin hinahabol yung ilaw. Meron na pong mga ilaw na dun sa lugar. So may birth pains po kasi yung paggawa ng relocation. Talagang we are learning from the experience na in future let's say relocation sites, when we make our development plans and the timetable, dapat realistic yung mga mga timelines na nandoon, yung mga dates na nandoon. Tama po ba 'yon? Tama po 'yon. Kasi ako, point of view ako nung relocating, nung pumayag ako to be relocated, I had my expectation siguro na by this time, ganito na, nade-disappoint din po sila. Well, actually, we have to apologize dun sa mga relocatees natin. Yung iba home portion kasi nahirapan pa yung Meralcom pumasok. So, but meron ho silang temporary power on the site. So, hinihintay din po namin yung Meralco makapagkabit ng lines. Paano po itong temporary power? Meron na pong mga generator in the area. Provided by the NHA? Provided po ng hindi po NHA, yung pong developer na naggumawa po ng subdivision. At siya po yung nagpo-provide ng temporary power na sinisingil naman po yung diesel na, yung krudong ginagamit to run the generators. Dr. Trillanes. Thank you, Mr. Chairman. I-take advantage ko lang yung presence ni Mr. Cruz dito. Regarding yung mga housing units na ginawa ninyo, pinakita ro na isang bagyo lang, natanggal lahat yung mga yero, tapos yung mga walls ay napakarupok. So, kung sino man ang gumawa dyan sa housing ninyo dyan, sa Calauan, dapat ibaba nyo yan. Siguro po ito yung you're referring to sa Typhoon Glenda, yung nasirang mga units. Although NHA site po ito po yung mga generated lots po na binibigay namin sa NGO para magpatayuan po ng mga bahay. Ito pong mga nasirang mga bahay na to ay NGO ho ang gumawa, hindi po NHA. In fact, Habitat po ang gumawa itong mga bahay na to. So sigurado kayo yung mga housing units na ginagawa ninyo, na-check nyo, at least
dahil hindi rin maganda na pinagsasamantalahan, pinopondohan ng gobyerno yan para sa mahihirap, tapos ay sino-shortchange pa. So, ikon yan. Yung sa Zamboanga Housing, yung sinuntok pa nga ni, nabutas ni Congressman Biason. Well, NHA project po yun, and ginawa na ho namin ng corrective measure. Actually ho, ang naging problema doon yung source ng hollow block po na nabili dun sa merkado po. Medyo hindi na-test. At ang ginawa po namin, tinanggal na ho namin, completely knockdown ho namin lahat ng mga units there are about 10 units po na natayuan ginamitan ng hollow block na yon. So, tinanggal na ho namin yung buong 10 units po, sinira natin at pinalitan natin ng mga bagong units. So, hindi siya binubuhusan? Hindi po. Yung poste po, yung binubuhusan. Yung walls po, hollow block. Hollow blocks. So, yung contractor niyan, pwede pa rin makipag-deal sa inyo? Opo. At hindi pa naman po tapos. So, tinatapos nila ngayon yung proyekto. So, ginawa nila, kinorek nila? Kinorek po nila. So, dapat ganon. Meron kayong measures to make sure hindi sila gagawa ng ganyan. Okay? Dahil, alam nyo, marami rin nagtatanong bakit daw yung mga informal settlers, pagka nire-relocate sila, parang nag-demand. Yun nga, yung sinabi doon, binigyan na kayo ng lupa. Bakit bahay gusto nyo pa? Dahil yun ang expectation, sabi nga ni Senator Pimentel. Tapos, maraming, yung mga may kaya sa buhay, they frown upon itong mga informal settlers, yung mga nag-squat. Pero, alam nyo, pagka naranasan nyo siguro kung kayo yung pinanganak na mahirap at nandoon, informal settler, doon nyo lang maiintindihan na they don't have any chance. Kailangan nila ng tulong ng gobyerno. So, kaya natin ginagawa ito. We're not pampering them, but we're giving them an opportunity. We're giving them a chance at a decent life. So, NHA, malaking bagay ho yung ginagawa nyo. So, ayusin lang ho natin yung mga gumagawa ng bahay. Sir, sisingit lang po ako. Mr. Cruz, yung quality control, wala ba kayong gano'n? Kasi yung sa Zamboanga, for example, pati yung tulo ng tubig pag umulan pero meron nang nakatira So, ang hirap naman nun, like for example, let's say yung hollow blocks na discover ninyo na substandard, may nakatira na. So, tapos dinimolish ninyo. So parang na-double whammy si relocatee. Wala pa. Ang alam po wala pang nakatira doon sa pero yung may ginagawa po. Pero may tumutulo yung bubong, may nakatira na. Kaya nga nagrereklamo sila, nalaman nila na umulan, tumutulo yung bubong. Meron ho kaming acceptance committee po sa NHA. These are all technical people po na nagpa-punch list before actually ma-turn over units. Baka ho, sa dami rin po nung aming ginagawa, sa totoo po, baka may nalusutan kami na hindi napansin na unit. Pero meron ho kaming quality check. In fact, dito po sa aming ginagawa ngayon, meron ho kaming requirement. Binago na ho namin para ho to ensure the quality. Ang may requirement kami ho ngayon, may nag-inspect ng materials from outside agency, not from NHA, to check on the quality of the materials that are used in the construction po ng mga bahay natin. So may independent na po kaming independent quality controller that we hire to make sure na tama lahat ng materials na gagamitin sa mga pabahay natin. Yung mga members ng acceptance committee, alam niyo yan yung pinaka-vulnerable sa bribery and corruption. So papipirmahin lang yan, lalagyan ng but you should remind them na talagang kung may makukulong dito, sila yung unang makukulong. Nakita na natin yan itong sa helicopter deal dito sa PNP na tanggap lang sila ng tangkap kasi daw yun daw ang project ng mga boss nila, pero hindi sila masasalbar dun sa kaso. So what about the COA? Do you have any
way to audit itong mga ginagawa dun sa quality ng kanilang mga projects, Director Anakay? Well, Hindi lang financial audit, kundi technical audit on their actual construction. Along that aspect, sir, we may consult or seek the assistance of our technical service office. But it's not regularly done for every project. Yes, sir. It's not. Right? Well, it is done, but sometimes there is a difficulty in securing the services simply because there are too many projects to be audited. So, kailangan meron kayong ganong capability, ano? Para hindi lang financial audit. Kasi maraming, dito nakita natin sa mga inimbestigahan natin sa Makati Parking Building and other buildings, nakatingin lang ang COA kasi normally sa financial documents. Tapos dun sa actual building na, dun tayo na shortchange. Whether ang ginawa nila mas maliit pala na area, tapos substandard yung mga materials, kaya hindi nyo makikita sa documents yun. So I believe kung kailangan nyong mag-request ng additional technical personnel and additional budget for that, gawin natin para makover natin lahat para walang pwede magloko ng mga ganito. Kasi marami ng infrastructure projects na talagang sino-shortchange tayo ng mga contractors. Okay po yun. Thank you. Mr. Cruz, do you have a system of blacklisting sa NHA? Meron po. Meron kaming blacklisting po. At meron ho sa aming mga contractors na blacklisted. But do you blacklist the juridical entity, the corporations, or even individuals? Kasi ang weakness kasi sa mga blacklisting system, blacklist mo yung kampanya, then magpo-form ng ibang company, sila pa rin. Are we aware of that, or do we guard against that possible scenario? Well, we do guard against that, but technically po, we'll just look, when we, kasi ang kakontrata po namin are the juridical entity, no? So, we do guard against yung pong lumilipat at nagtatayo ng kumpanya, but before actually they can join, yung pong pick-up license, hindi naman madali makakuha if you're just putting up another company. It takes time actually to get a pick-up license. No? So, mahirapan po na magtayo ng separate company. Except that kung lilipat po at bibili ng ibang kumpanya, then that's... Lang yung suggestion ko na by corporation, you better also know the personalities in the corporation. Sila, ano na naman, people run corporations. The shenanigans are committed by people, not the corporations. We'll include that in our blacklisting po. That's a good suggestion. We have here Ms. Oliveros of the SHFC, the Social Housing Finance Corporation. Did your corporation have any role in Homeville or any of these relocation sites? Your Honor, we have not participated. We do not know. We have no knowledge about the Makati Hopeville project. The other NHA relocation sites, wala rin kayo dyan? Wala po. Kasi, okay, so can you tell us, Nanda, for the information of everybody now, what's the function of SHFC? The Social Housing Finance Corporation provides housing loans to organized communities for ISFs. No? We have two programs, that is the Community Mortgage Program and the High Density Housing Program. For both programs, it is community-driven. We provide loans for communities so that they are able to buy the land and then do upgrading or construct houses. So that's those are the two programs that SHFC is currently implementing. Thank you, ma'am, for your presence this morning. So we invited you. We also have with us here Attorney Publico of the CIDG. Why are you here, sir? Are you going to tell us about the crime situation in Homeville? No, Your Honor. But good morning, Your Honor, Mr. Chairman. I am here to represent the PNP and the PNP CIDG because I believe we were tasked to serve the subpoena for Mr. Jerry Limlingan and 7 others. And that was sometime in October last year. Any developments to report, sir? Actually, sir, we have a report which says that
the investigators of the PNP-CIDG, the National Capital District Unit, which served the subpoena sometime in October 21 and 22 in the office of the company owned allegedly by Mr. Jerry Limlingan in San Isidro in Makati City. However, it was found out that the said corporation or company is not known or is not registered in that building or in that particular address, according to one resident and the security guard of the building. The other address, which of the others, which was in Guadalupe or is in Guadalupe, was found out also to be a residential place, but it was closed, and that no effort or the effort exerted by the investigators was futile, sir. As of this morning, sir, when we learned of the new address of Mr. Jerry Limlingan, efforts are presently being conducted by the investigators of the NCR-CIDU in order to confirm or affirm the address, so that perhaps we can ask this honorable committee for another subpoena which can be served by our investigators, sir. To Attorney Publico. If that is all for Attorney Publico, then sir, you can go if you have something else to do. Thank you very much, Your Honor. Before we go to Yusek Panadero of the DLG, ang Yusek, we will be asking you about whether there's an observable trend of LGUs relocating in other LGUs. Kasi even, sa Pampanga yata meron ganon, di ba? And then about Senator Trillanes has a question about the policy about sister cities. Is there a situation where there is too much or too many sister cities? But before that, Yusek, we have here a representative of Mr. Manato, the chairperson of Kilos Maralita. Can you make, sir, your of record your observations about the Makati Home Bill, or pati na yung mga NHA relocation sites, sir, if you have some comments to make? Okay, maraming salamat po. In regards po sa Kalawan, saksi po ako na nagkaroon po talaga ng iba't ibang mga relocatees dyan. At ako po'y mismong taga-Pasig, kaya mga 3,000 mahigit informal settlers ang nailipat po sa Kalawan. At sa tingin po namin na napakahirap po talaga yung dadalhin yung mga informal settlers sa malalayong lugar. At kadalasan po ang relocation site ng NHA, Montalban, Tanay Rizal, Kalawan, San Jose del Monte, Bulacan, Pandi, Bulacan, Trece Martires, Cavite. Kung ikaw ay nakatira sa Makati o Manila, o Marikina and Pasig, dadaling ka sa malalayo, napakahirap po talaga ang buhay. Kung ang kanilang nakasanayang buhay ay doon po sa kanilang tinitirhan, dadalhin mo po sila sa malalayo na wala rin pong mga batayang serbisyo doon sa kanilang lilipatan, ang dulo po ay babalik kung saan sila nanggaling. Kaya karamihan po, 70% ay bumabalik po sa mga pinanggalingan, at ang mga natitira na lamang po karamihan sa relocation site ngayon, hindi na po yung principal beneficiaries, kundi isinanla or ibinenta na yung mga, siguro dapat malaman ito ni Atty. Cruz. Sayang ang gastos ng ating gobyerno kung paulit-ulit lamang. Talaga pong napakahirap. Kami po sa Kilos Maralita, matagal na po kaming nananawagan na dapat ay on-site in city yung relocation na gagawin sa amin pong mga maralidad, manggagawa sa komunidad, dahil talaga po napakahirap. Ang sabi nga namin ay meron kaming karapatang manirahan sa syudad. Nagbabayad kami ng buwis. Lahat-lahat, kung wala kaming mga manggagawang komunidad, hindi rin po unlad ang ating bayan. Kung ano pong ating nakikitang magagandang mga gusali ngayon, yan po'y galing, bahagi po kami sa mga nagtatrabaho niyan. Kung wala pong mga tricycle driver, kung wala pong mga
jeepney drivers, baka hindi rin po uunlad ang negosyo natin sa syudad. Kaya kami pong mga manggagawang komunidad, malaking-malaki po ang aming role o papel sa lipunang ating pong kinagigisnan ngayon. No? Kung ang kadalasan lang tatak sa amin ay kami po'y mga magdanakaw, kami po'y mamamatay tao, kami po'y mga adik. Ang totoo po niyan, kulang lang po kami sa hanap buhay. Pero hindi po kami, nagtataka po kami, yung mga tao sa ating gobyerno na may mga sapat na ang buhay, ay mas grabe pala silang magnakaw. Kaya parang malaking insulto sa aming mga maliliit na naririnig po namin sa mga pahayagan na kami po ay nakatira na nga po kami sa mapanganib na lugar di umano, handa ang ating gobyerno na bigyan kami ng magandang tirahan, ayaw pa namin. Kami daw po'y nagmamatigas. Ang totoo po nun, hindi eh. Hindi kami nagmamatigas. Ang amin lang pong tinitingnan, ang lilipatan, sabi nga po ni Mayor, 17 barangays in Kalawan, 21 lang pulis. So paano po natin maaasikaso ang katiyakan kaligtasan ng ating pong mga kababayan? Kami, dadalhin kami sa isang lugar na walang hospital, walang eskwelahan. No? Napakahirap. Ang pamasahe po mula Pasig hanggang Kalawan, ang balikan po'y 300. So saan po namin kukunin yan kung ang aming tirahan ay nasa malayo? Kaya lungkot na lungkot po kami dyan sa problemang ito. Pangalawa, siguro din po malaman din ni Atty. Cruz na ang mga kontraktor o general contractor po o principal contractor, kaya po lalo nagiging substandard ang isang unit o isang bahay dahil po pinasasubcon pa. Kontraktor dito, pasa-pasa. So, medyo nakalulungkot. Pero ngayon gusto po naming pasalamatan ang kasalukuyang administration dahil po nagkaroon ng tinatawag na Joint Memorandum Circular number 1, 2013, na ito po ay nagkaroon kami ng 50 billion para po sa informal settlers living in danger zone. No? So may kinalaman po rito ang NHA, may kinalaman din po dito ang Social Housing Finance Corporation. Dahil nga po meron po tayong mandamus order ng Supreme Court na dapat etong 2015, lahat ng mga nakatira sa ilalim ng tulay, na sa gilid ng mga katubigan ang bahay, dapat ilipat. Ayusin ang bahay nito. So nagkaroon po kami ng pagkakataon na maging bahagi po dito sa proyektong ito. Kaya malaki pong bagay ang aming pagkakataon na naririnig ang aming tinig. Kasi naniniwala po kami sa pagpaplano, dapat kasamang civil society organization o non-government organization at saka yung mismong informal settlers, yung people's organization. Kaya dito po tuwan-tuwa kami dahil naging bahagi kami. Kami ang maghahanap ng lupa, kami ang maghahanap ng contractor, developer, at kami mismo ang gagawa ng aming bahay para masiguro po naming matibay ang aming titirhan. So yun pong aming, sa ngayon, sa katulong po ng NSA at tulong din po ng Social Housing Finance, meron po kaming isang proyektong napakaganda ngayon na pwede rin po natin bisitahin. Sa May 21, meron po kaming Housing Loans Summit. Ito po ay sa Ambaca, Valenzuela City, na proyekto po na kami pong Kilos Maralita ang partners, civil society organization, na talaga pong ipinakita namin. Bigyan lang po kami ng pagkakataon na asikasuhin ang aming sarili o ang aming sektor o ang aming hanay para po mapabuti namin ang aming pamayanan sa bayang nating ito. So, meron po kaming ISF po ng Valenzuela na bumibilang ng 1,440 at 30 building ang itinatayo sa Valenzuela, 30. So ngayon makikita po natin na ang units po namin per building meron pong 28 square meters po at meron pa pong loop. May second floor pa. Ibig sabihin, pinoprotektahan natin, tinitingnan natin ang kalagayan ng ating pong mga maralita. So, pwede po nating pasyalan yan kasi ang balita ko ay dadalo po si Congressman Benetes bilang House Chairman at saka si Senator J.B. Ejercito ay pupunta rin po doon sa May 21 at sana po
masaksihan ng mga karamihan dito sa atin na pagka kumilos o tumulong ang people's organization, civil society, nandun ang kanilang pagmamalasakit sa kapwa. No, hindi ibinubulsa ang pera, kundi nilalagay po talaga sa kayusan ng mga pabahay. Kaya, kung akin pong babalikan ang Kalawan, Laguna, kung hindi po ako nagkakamali, nagpasa po sila ng municipal ordinance, maybe that is 2009 o 2010. Nagpasa sila ng isang municipal ordinance na ayaw na nilang tumanggap ng relocatees. O 2011, no? Kaya siyempre mahirap na probinsya, tapos babagsakan mo ng mga relocatees, tapos wala namang dinadagdag na mga pundo para dito, ay talaga pong mahihirapan sila. At ang kanilang sinasabi noon ay meron din kaming mga informal settlers dito. So bakit kami dapat dalhan? Dapat ayusin muna yung aming mga homeless dito sa aming syudad. Kasi ako po ay ikot po talaga sa ating mga buong bansa kasi naging council din po ako ng Urban Poor, ng National Anti-Poverty Commission, kaya nakakaikot po ako ng maigi at nakikita ko po talaga ang kalagayan ng paninirahan at buhay ng ating pong mga kababayan. So, at nakakatuwa din na ang ibang syudad natin ngayon ay hindi na rin po tumatanggap ng mga relocatees mula po sa iba't ibang mga syudad. So, ang Valenzuela, 100% hindi na po sila tumatanggap. So, may mga ganun pong bagay. So, anyway po, maraming pong salamat ng pagkakataon na ang amin pong sektor ay marinig po sa pagpupulong nito. Mr. Manato, ano yung JMC ulit? Joint Memorandum Circular po. Ng May kinalaman po ito doon sa 50 billion ISF fund para po sa mga informal settlers living in danger zone. So, sino nag-issue nito? Actually po, ang lead convener po nito ay DILG. Nung panahon pa po ni Secretary J.C. Robredo ay napag-usapan po ito at nilaanan po ito ng pondo. 50 billion. 50 billion. For? 10 billion kada taon. Kaya 50 billion po for land and housing ng mga 104,000 informal settlers living in 17 municipalities in Metro Manila. So, itong HADSI ba ay signatory dito? Signatory po. Yes, so, Si Vice President Binay ay signatory din po. pumirma naman siya. Pumirma po. NHA, pumirma po. So, walang conditions. Meron pong condition. Sino? Si Vice President Binay? Si Vice President Binay Bago siya siguro pumirma? po. Bago po siya. Ano yung condition niya yun? Hindi ko po alam, Your Honor, kung siya po ang nagsulat po nito, pero sa ilalim po ng kanyang perma, subject to condition and note at the bottom of this page. Ibig sabihin, meron po ditong note, number 1, contracts entered into by the NHA and Social Housing Finance Corporation utilizing portions of the 50 billion fund already released by the DBM in favor of NHA and Social Housing Finance Corporation shall not be superseded by the National Technical Working Group. And number 2, that the remaining balance from the 50 billion shall be utilized solely for the housing fund with People's Plan for the informal settlers' families living in danger zone areas in National Capital Region. Yun po, Your Honor, yung nakalagay na note bago po siya yata pumirma. So, NHA, can you... Siguro just to explain that clarificatory note. Kasi po yung 50 billion housing program for the ISF living in danger areas, I think that was started mga 2011 po. Ito po kasing joint memorandum circular was signed, kailan po na-sign? 2013 po. So may tumakbo na po kaming mga projects and para po may ibang natapos na po mga units, may mga ibang ginagamit na.
So, this, kasi yung buong agreement po covers the entire program, yung 50 billion. Hindi na ho namin maa-undo yung naumpisahan na award na mga kontrata at natapos na pong mga kontrata. So, we made that notation po na moving forward, once we sign that, then moving forward po, we will apply the joint memorandum circular. Pero po yung natapos ng mga units, natapos ng mga projects, will not be covered by that JMC. Yun lang naman po ang point niyan, yung notation niyan. Just to also address some of the points raised po. Una po, yung pong 50 billion fund po, actually, ang priority rin po namin yung in-city. In fact, meron na po kaming about 16,000 po na units na ginagawa inside Metro Manila po. Ang problema lang po namin is, number one, kulang po ang lupang pagtatayuan natin dito sa Metro Manila. Pangalawa po, meron man, napakamahal, hindi po papasok dun sa budget natin. But as much as possible po, kung meron kaming available na magagamit, especially when the LGU concern is giving us a land to be used for the construction of medium-rise or low-rise building, yun po ang priority namin. Yun, doon namin inilalagay yung aming mga projects. So may capability na kayo ng vertical developments? Meron na po. Meron na po tayong 13,000 na ginagawa at meron additional 3,000 po this year na ginagawa. So, pero na po tayong in-city relocation po. Kasama po yung pong sinasabi nilang Ambaka, I think that's part of SHOPC. Pero nagko-complement po kami. Ginagawa natin yung priority yung in-city relocation. Sige, si Yusek Panadero, please. Is this a trend, Yusek? Do you see a trend of LGUs relocating or buying land in another LGU and relocating their constituents in another LGU? Good morning, Mr. Chairman. I don't have the empirical data to say otherwise, but ang napapansin lang na, in fact, napakahirap pong kumbinsihin ngayon ng ibang LGU sa labas na magbigay ng lupa para sa relocation, as pointed out by the different resource persons. At medyo siguro influence na rin ito ng kasalukuyang effort na bago magdeklara na maging resettlement site ang isang lugar, ay kailangan yung masusing pag-aaral kung ito'y danger zone o hindi. Today, I think we're better off 5 years ago na we're benefiting from very maps. So, kailangan mo nang siguraduhin kung tama ho ito, tapos may proseso pa na kagaya ng Kalawan, yung titingnan ulit yung mga land use. So, parang wala ho kaming data sa ngayon na to say na talagang there is a trend, that increasing trend na namimili at para sa resettlement. Ang resettlement ay sa housing sector po natin, doon sila namimili at para Kasi natanong ko yun because if it's a trend, then yung issue na rinis ni Mayor that we better anticipate yung jurisdictional question, yung jurisdiction question. So, kasi for example, Mayor, Yusek, I'm aware of, for example, yung sa Pampanga, there's this town, Bacolor, because of Pinatubo, nag-relocate din sila sa other LGU, but they remained the voters of LGU, the Bacolor LGU. So ganun po ang nangyayari. Yeah, during sa Pinatubo relocation, may ganong effort kasi diniklara talaga na hindi na residential area yung mga natakpan ng lahar. So they were moved to other places. But within the province. But that was, I think, a one-time solution in response to certain places not anymore habitable. Lately, we're not seeing that, Mr. Chair. How about Attorney Bondal revealed that Makati City has 670 sister cities or sister municipalities. Any comment? Do we have to be worried about that fact, or that's part of local autonomy? Section 33, I think, of the code
allows cooperative undertakings among LGUs. Ang basihan lang naman po doon is that may kulang ordinansa na pinapayagan yung local government to enter such into such an arrangement, use their funds not exceeding their surplus funds for such purposes, at whatever arrangement they enter into is commonly beneficial to them. So, ganun ho ang framework na nakasaad sa ating batas. At I think sa aming nakikita, yung aming listahan, close to 1,000 of these twinning arrangements are all over the place, both local and international po. And we would say na nakakatulong, lalo na yung mga international, yung exchange of knowledge happens. No? Dito local, do you see a benefit in the participating LGUs? Itong mga sisterhood agreements po nila? I wouldn't say 100%, Mr. Chairman, pero mayroon din naman talaga may natutunan sa iba. Yung kadalasan ay yung lalo na kunyari dito sa mga best practices sa solid waste, yung may arrangement na gano'n ay nakakatulong at doon siguro nagbe-benefit ang bawat isa. Sa tourism din po, malakas din po ang mga twinning arrangement ng mga local governments along that sector. Those are some of the things that we noted. Well, sana Yusek hindi matutunan yung paano mangurakot dun sa Makati. At baka kumalat na yun dun sa 600. Paano nila pinagtatakpan yung mga kalokohan nila. At paano magsindikato. So, I believe ganun din yun. It's a double-edged sword. Thank you. Ang ano ko lang, ang point ko is baka, is there a point na parang it's already too much? I mean, we have 600 sister cities. But there's legal basis, no, for all of this initiative. Pero maganda itong na-raise ni Mr. Manato na sa project sa Valenzuela. So, ibig sabihin nun, naging relocation site siya for those living in hazardous areas. Ano na? Condominium type na, right? Condominium, building siya. 3 palapag lamang po, MRB. Okay. Yung Pero building pa rin yun. Opo. Medium rise Opo, building, medium rise. 3 floors. Which is actually, going back to the issue raised by Attorney Bondal, yung Friendship Suite actually, building yun was supposed to have been chosen by Makati as a relocation site. So nauna na ang Makati sa pag-realize niya na kailangan ang relocation site building na. Except that binago. I think that's the issue. It became now a hotel, no? So binago nila ang purpose. And did we not invite a representative from the city of Makati to attend this hearing? Si Ms. De Vera, who also did not attend. So we just have to subpoena Ms. De Vera for the next hearing so that they can give us the side of Makati. How come they were so visionary in buying those buildings as relocation sites and yet changed their minds? Ginawa nilang hotel.